Nga pinakamalapit Diyos at ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay nauuko lamang sa nag-isang Diyos na buhay, ang hari ng mga hari, lumikha ng langit at lupa, Diyos sa pinagkakautangan natin ng buhay, walang iba kundi ang ating pinakamalapit na Kristo. At ganyan din po ang ating pagbibigay galang, pagrespeto sa ating minamahal, galang na Evangelista, Will Estrada Almeida, sa lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo sa lahat Almeida Children, Almeida Family. At ganyan din po patuloy nating inaalaala ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Coman Almeida. At ang pagbati rin po sa ating mga kapwa mga ngaral, sa lahat po na ating mga musician, mga awit, sa inyo pong lahat, sa mga baguhan, ating mga bisita, sa pong pinagpalang hapon sa ating lahat. Ang lahat po yung sabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapit Diyos. Amen? Tayo po ay sama-sama mga minamahal, tayo po makinig ng salita ng ating malapit noon na ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Purihin natin dakilang Diyos. Dito po ang mga minamahal sa ating paglilingkod sa ating malapit noon. Marahil, hindi po natin inisip, hindi natin pinangarap na tayo ay tawagin at piliin ang ating malapit noon. Kumbaga, hindi natin iniisip. Pero bakit mga minamahal, tayo ay naririto ngayon? Tayo ay naglilingkod sa ating buhat mabait na Diyos. Ang sabi mga minamahal ng Juan 15:16, ang sabi po doon mga minamahal, kayo'y hindi ko hinirang. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. Kayo'y aking inihalal upang kayo magsiyaw at magsipagbunga. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, itinakda ng ating buhat mabait na Diyos na maghalal o piliin ang isang tao para maglingkod sa Kanya. Kaya tayo mga minamahal, mapalad tayo. Kung yung ibang nunungkulan sa mga gobyerno, sila pinilit, inihalal ng tao, ngunit tayo masigit sapagkat ang naghalal sa atin pumili ay ang Diyos na lumikha langit at lupa, hari ng mga hari makapangyarihan. Kaya tayo naririto mga minamahal. Amen? Kaya dahil tayo ay inihalal, pinili ng Diyos para naman siya ay ating paglingkuran. Amen? Purihin ang ating pinakmamalapit Jesus sapagkat kung hindi tayo pinilit, hinirang natin buhat mabait na Diyos, hindi natin masasabi kung saan tayo narito ngayon. Maaaring tayo na andyan pa mga minamahal, sa mga buhay natin makasalanan, tayo nandiyan pa rin sa mga kalayawan, tayo maaaring namumuhay pa rin na tayo walang alam patungkol sa salita ng ating buhat mabait na Diyos. Amen? Purihin po ang ating pinakmamalapit Diyos mga minamahal at basahin po natin ang unang bersikulo sa aklat po ng unang Pedro 1:9. Amen. Hallelujah. Sound. Dito ba sa aklat? Dito ba sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 9, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapit noon. Sabi dito mga minamahal, na atin ang tinanggap ang layunin ng pananampalataya. Amen. Tayo po mga minamahal ay binigyan ng Diyos ng pananampalataya na ang layunin. Anong layunin ng pananampalataya mga minamahal? Ang pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Ibig sabihin mga minamahal, kapag isang tao ay walang pananampalataya sa ating buhat mabait na Diyos, hindi siya maliligtas. Dahil ang sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahin maliligtas. Kung wala kang pananampalataya,
hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang walang pananampalataya, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Amen? Kaya mahalaga pala mga minamahal sa isang tao yung may pananampalataya. Amen? Kaya nga sinabi dito mga minamahal na tinanggap natin yung layunin. Dahil ang layunin ng pananampalataya ay tayo maligtas. Yun ang nais natin buhat mabait na Diyos. Kaya sinasabi niya manampalataya ka. Amen? Ngayon, ano bang yung pananampalataya mga minamahal? Talagang ikaw ay naniniwala, mangyayari. Yung iyong kinanalangin, kay may karamdaman. Malapay noon, ako'y nananampalataya, pagalingin mo ako. Yun, talagang hindi mo pa, kumbaga, wala pa sa iyo, tinatanggap mo na. Amen? Dahil kung wala kang pananampalataya, mga minamahal, kagaya na sinabi ng ating minamahal na kapatid, hindi, kung wala ka pananampalataya, paano ka tutugunin ng Diyos? Yung iyong mga panalangin, paano nga magkakaroon ng katugunan kung wala kang pananampalataya? Kung kayo may karamdaman, hindi ka nananampalataya, paano ka gagaling? Amen? Yung ibig sabihin, yung pananampalataya mga minamahal, doon ka umaasa, nagtitiwala sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamala pa Jesus. Kaya ito po yung sinasabi mga minamahal, ang layunin ng pananampalataya, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ibig sabihin, talagang may kaluluwa ang tao. Amen? Ay kung walang kaluluwa, mga minamahal, ano pang ibig sabihin, ang tao hindi na marahil, kahit na hindi na maglingkod, kung wala naman siyang kaluluwa. Amen? Ngayon, mga minamahal, taliwas sa sinasabi nung iba na tao ay walang kaluluwa. Amen? Pero totoo po siya sabi ng kasulatan, dahil ang tao ay may patutunguhan, yung kanyang kaluluwa. Ngayon, kung walang kaluluwa, ano pang sabihin, kahit na anong gawin mo, hindi ka, ang iyong kaluluwa, dahil wala kang kaluluwa, hindi ka mapaparusahan, mga minamahal. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Sa aklat ng Pilipos 2:12, No. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, talatang 12. Dito po sa 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating minamahal na kapatid. Ang sabi dito, kaya nga minamahal ko, paano inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko. Sabihin mga minamahal, tinanggap na natin yung pananampalataya, yung kaligtasan. Nasa atin na yung mga minamahal, yung kaligtasan. Ngayon, ang sinasabi dito mga minamahal, kinakailangan natin pagpatuloy, kinakailangan natin sumunod. Pero sinasabi dito, ay yung pagsunod natin, hindi lamang kapag tayo ay narito sa bahay-sambahan. Kahit tayo ay saan man naroroon. Yung tunay na mga anak ng Diyos, mga minamahal, yung tunay na mananampalataya. Sabi nga mga minamahal, lagi nasa pagsunod sa ating mga Panginoon, hindi namimili ng oras o panahon o ng lugar. Yung tunay na mga anak ng Diyos. Saan man siya dalhin ng ating mga mabait na Diyos, naroon lagi ang kanyang pagsunod. Kaya sabi dito mga minamahal, na inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, saan man tayo naroon lugar, importante yung ating pagsunod. Kundi pagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen? Ngayon mga minamahal, ang sabi, yung ating pagsunod ay kahit saan lugar, kailangan natin sumunod. Ngayon, mga minamahal, yung tayo po ay mayroong mga gawain sa iba't ibang bansa. Marami ng bansa, mga minamahal, at tayo may banal gawain. Ngayon, sino mga minamahal ang ginamit sa mga lugar na yan?
Yung mga OFW natin, mga kapatiran natin na nagtrabaho sa ibang bansa, sila yung ginamit, mga minamahal, na kahit sila'y naroon, sila ay gumaganap, sumusunod sa kalaban ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Yung mga kapatiran natin na ng ibang bansa, kumbaga, kapag sila ay nagkakilala, sila mismo yung nagbubukas ng balgawain bilang pagsunod sa ating mabait na Diyos. Kaya sila yung nagiging daan, mga minamahal. Kaya tayo mayroong mga gawain sa iba't ibang bansa. Sinisikap nila, mga minamahal, na magampanan yung kalantungkulin na kahit sila'y wala rito sa Pilipinas, wala dito sa ating bahay-sambahan, naroon sa kalambasang kinaroroonan, sila ay sumusunod, mga minamahal. Amen? Kaya yun po yung katunayan na sinasabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal. Kaya sila ay nagsisikap. Kaya nga minsan, mga minamahal, dumarating sa punto na kapag sila ay iilang pa lamang, sila na rin yung nagpapatutuuhan. Sila na rin nagpupuri kahit walang instrumento. Amen? Kaya naman kapag pinagpala ng ating Panginoon, dumarami na yung mga kapatiran, dahil nakita ng Diyos yung kalang pagsunod, di yan nag-uumpisa yung paglago ng balgawain. Amen? Sabihin, mga minamahal, dahil kahit sila ay wala dito, sila ay sumusunod, pinagpapala ng ating mabait na Diyos. Amen? Di yan, mga minamahal, yung kagaya sa halimbawa sa Cambodia, yun ang bilang nila doon, mga minamahal, baka kalahati lang ng isang ito. Kunti lamang sila. Amen? Kapag ikaw, sabi ayon sa mga kwento ng mga nakarating, kapag ikaw kapag ikaw dahil pupunta roon, nakailangan marami kang dalang talento. Maalam ka magpaawit, maalam ka mag-testimony leader, maalang ka magpaliwanag sa pagbibigay, maalang ka dala ng mensahe. Kumbaga, pakyawan. Bakit, mga minamahal? Dahil naroon pa sila sa kalagayan na kulang pa sila sa mga ginagamit. Pero bakit sila nagpapatuloy, mga minamahal? Mahalaga yung binigay sa kanila ng Diyos na pananampalataya. Yung pananampalataya, yun ang nagbibigay at nagbibigay sila ng lakas para magpatuloy kahit sila ay nasa ganong kalagayan. Sabi ko sa kami nagkukwentuhan, pagka ganyan ang labanan ko, hindi na ako mababaguhan. Bakit? Sa Narciso, ganyan din Pakyawan din. Kapag tumayo, pakyawan din. Amen? Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya importante, mga minamahal, na saan man tayo lumugar, gawin mo yung kalubanan ng Diyos. Hindi ka mapapahiya sa ating Panginoon. Kahit saan ka naroon, mga minamahal, naroon ka sa pagsunod, hindi ka hihiyain ng ating Panginoon. Kapag dumating ka na ikaw ay nasa kalagayan o nasa panahon ng mga kabagabagan, panahon ng kagipitan, tumawag ka sa Diyos, hindi ka hihiyain ng ating Panginoon. Tapi patuloy, mga minamahal. Sa aklat po ng Mateo 13:24. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, talatang 24 hanggang 25. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. 25. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Amen. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Ito ay isang talinaga, mga minamahal. Patukol pa rin ito sa ating paglilingkod sa ating mabait na Diyos, mga minamahal. Ang sabi dito, sinaysay niya sa kanila isang talinaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Amen? Ngayon, mga minamahal, kumbaga, ito ay patungkol sa salita natin Panginoon, habang ating mabait na Diyos naghahasik ng mabuting balita,
naghahasik ng salita ng Diyos. O ang ating banal gawain, ng ating minamahal na pastor, naghasik ng mabuting bini, salita ng ating malapanoon. Pero mayroon namang sumisibol. O sabi nga yung kaaway, hindi rin naman siya tumitigil, naghahasik naman ng salita na, kumbaga, ng kasalanan. Inihasik nga mga minamahal ay yung pansira sa pananampalataya ng mga Kristiyano at mananampalataya. Kumbaga, mga minamahal, habang tayo ay gumagawa ng mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang kaaway naman mga minamahal, gumagawa rin na para masira ang pananampalataya ng tunay na mga anak ng Diyos. Amen? Kaya sasabi dito mga minamahal, kaya yung malagay pananampalataya. Sabi dito, datapat samantalang nangatutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, nagkasik naman ng pansirang damo sa pagitan ng trigo. Kaya dyan mga minamahal, kumbaga sa ating paglilingkod, sa ating mabait na Diyos, habang tayo gumagawa ng mabuti, ang kaaway naman gumagawa ng masama. Amen? Sabihin mga minamahal, yung kasama yung kasalanan, naariyan lamang, nasa ating paligid, nasa ating tabi. Gumagawa ka ng kabutihan sa ating malapaynon, magpapakita naman yung kaaway, mga minamahal, na mga katitisuran. Kaya sinasabi yung katitisuran, mga minamahal, na andyan lamang. Pero minsan, pinahintulot ng ating mabait na Diyos sa katitisuran para subukin tingnan yung iyong pananampalataya, yung iyong pag-ibig sa ating malapaynon. Pero kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, mapalad yung tao nga hindi nakakasumpong ng katitisuran. Sabi ng mga minamahal, yung 100% mong pananampalataya sa iyong dakilang Diyos, yan yung iyong sandata. Para yung mga katitisuran, yung mga inihasik ng kaaway na kasalanan, kumbaga mga minamahal, ay ating maiwasan. Purihin natin mabait na Diyos. Patuloy po tayo mga minamahal. Sa aklat ng Roma 1:25, Hello. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, talatang 25. Dito po sa 25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos, ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Amen, hallelujah. Lahat po magsabing praise the Lord. Ito mga minamahal, kaya yung sinasabi natin na yung kaaway, naghahasik din ng mga kasinungalingan. Sabi dito, mga minamahal, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ano ba sabi natin malapay noon? Ang sabi ng banal na kasulatan ng Diyos ay Espiritu. Ang Diyos lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na, kumbaga mga minamahal, na siya natin pinaglilingkuran, totoo at buhay. At yung katotohanan na niaaral ng Biblia, na ito naman ay pinalitan nila ng kasinungalingan. Ang sabi ng ating malapay noon, ang Diyos ay Espiritu. Ang sabi naman ng kaaway, gumawa ng mga minamahal ng kanilang Diyos. Sinasabi, ito ang Diyos na inyong paglingkuran. Ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kang gagawa ng mga bagay na inanyuan na inyong luluhuran at sasambahin. Amen? Pero yung ginawa ng kaaway mga minamahal, gumawa naman ng mga nililok na kahoy o semento. Sinasabi, ito ang Diyos na inyong sambahin. Ito'y Diyos. Pinalitan nila mga minamahal, yung sinasabi ng banal na kasulatan, na sinasabi na huwag kang gagawa. Pero ang tao mga minamahal, dahil ang kanilang mga puso ay nahasikan ng kaaway ng Diyos, ng mga kasinungalingan,
Gumawa sila ng paraan para ang tao ay mailigaw sa pananampalataya. Kaya sabi dito, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang. Yung kala mismong ginawa, mga minamal, yung kala mismong nililok, yun ang kalang sinasamba. Hindi nila sinamba yung lumalang sa kanila. Na siyang pinupuri magpakilanman, siya nawa. Amen? Kaya dito mga minamal, ang Diyos ay baga hindi nalulugod sa ganitong bagay. Kaya ang Diyos at ang tao ay may pagkakaalit. Amen? Dahil yung mga tao, yung katotohanan ni Aral Biblia, pinalitan nila ng mga pandaraya, pinalitan nila ng mga kasinungalingan. Hinikayat ang mga tao, mga minamal sa maling aral na ito yung magdadala sa kanila sa kapahamakan. Kaya mapalad tayo mga minamahal dahil tayo ay nasikan ng mabuting balita, nasikan tayo ng katotohanan. Sa pangaral ng ating minamahal na pastor, tayo kanya naakay sa buong katotohanan. Kaya tayo ay inalis ng Diyos sa ganong aral, tayo ay ibinukod na ng Diyos. Pagka tayo nga ay kanyang pinili, kanyang inihalal para tayo magsipagbunga. Kaya yung mga minamal, yung paglilingkod sa ating malapay noon ay na kailangan, hindi isipin mo na hindi ikaw lamang yung dapat maligtas, pati yung ating mga mahal sa buhay. Kumbaga, kailangan nating magbunga, makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo patuloy mga minamahal sa aklat ng Tito 1:16. Dito po sa sulat ni Pablo kay Tito, Kapitulo 1, talatang 16. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga tinakwil sa bawat gawang mabuti. Amen. Amen. Purihin ang ating buhay na Diyos. Kaya dito po sa aklat ng Tito 1:16. Sila'y nangagpapanggap na kilala nila ang Diyos. Amen. Marami diyan mga minamahal, mga tao na nagpapanggap na kilala nila ang Diyos. Pero dito natin makikita sa pamagitan ng kanilang mga kilos, ng kanilang mga gawa, kung talagang kilala nila ang Diyos. Sa bibig, madaling sabihin kilala mo ang Diyos. Pero kaya paano mo ipakita sa pamagitan ng iyong mga gawa. Pero tayo mga minamahal, 100% na kilala natin ang Diyos. Amen? Lahat po magsabing praise the Lord. Lahat na nakakakilala sa ating malapay noon, magsabing praise the Lord. Sabihin mga minamahal, hindi lamang sa bibig, dapat mong may pakita na kilala mo ang Diyos, maging sa gawa. Kaya nga siya sabi dito mga minamahal, tayo niniwala at na 100% na ang Diyos ay kilala natin. Bakit? Dahil kumikilos siya sa ating buhay, mga minamahal. Kilala natin ang Diyos na makapangyarihan. Alam natin, mga minamahal, ang kayang gawin ng ating malapay noon. Kaya niya pagalingin yung ating karamdaman, lutasin yung ating problema, baguhin yung ating buhay. Kaya ito may nangyari at naganap sa atin. Kaya nakakatiyak tayo na ang bawat sa atin, kilala natin ang ating malapay noon. Bakit mga minamahal? Siya yung kasama natin sa araw-araw natin buhay. Siya yung nag-iingat sa atin. Kaya sabi dito mga minamahal, ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Yung pala mga minamahal. Marami tayong na-enkwentro. Mga ibang gawain. Nagsasabi rin na sila nasa katotohanan, kilala nila ang Diyos. Pero makikita mo sa kanilang mga gawa. Merong ibang gawain mga minamahal, hindi niniwala sa langit. Hindi niniwala na may kaluluwa ang tao. Amen? Hindi rin naniniwala sa impyerno.
Kaya ito mga minamahal, yung sasabi natin na mga nagpapanggap na kilala nila ang Diyos. Tumutulong din naman, mababait. Kumbaga, nakikita natin, sila tumutulong. Pero, hindi, iba yung kalang layunin, mga minamahal. Kaya kagaya dyan sa kabila, hindi niwalang may langit, ay hindi sila niniwala sa langit, talaga hindi sila mapupunta sa langit. Amen? Ay, hindi sila niniwala na may kaluluwang tao. Kaya dyan mga minamahal, makikita natin, yung ibang mga mangangaral, hindi naman po sa tayo ninira, pero talaga nakita ko at naka-enkwentro ko. Amen? Yung ibang mangangaral mga minamahal, pagkatapos ng gawain, naroon namin siya sa mga kalayawan. Kumbaga, pagka tumatayo sa harap ng mga pinapangaralan, maganda kasuotan, pero pagkatapos mga minamahal, naroon na sa mga kalayawan. Amen? Marami dyan mga minamahal, kahit sa tayong pumunta. At sa Narciso, nakikita ko yan dahil kapag ako nag-aabang ng sasakyan, nakikita ko yung isang pastor doon, mga minamahal. Dako ng Candelaria. Nung kami ay nagsasounding, may kakaunin kami. Hinarang kami, yung daw kan lang isang miyembro, hindi makakasama. Pero nakita ko sa kanyang kausutan, mga minamahal, naka-short, hubad. Malaki pa yung kanyang tiyan. Sabihin, wala talaga doon sa kayusan. Pero nagsasabi rin sila na kilala nila ang Diyos. Yung pagkilala sa ating malapay noon, mga minamahal, kung kilala mo talaga ang Diyos, kinakailangan ikaw ay naroon naman sa pagsunod. Kung hindi ka sumusunod sa ating malapay noon, hindi mo kilala ang Diyos. Dahil kung kilala mo ang Diyos, alam mo yung mga kautusan, alam mo yung kaluban ng ating malapay noon, at alam mo rin yung mga bagay na ayaw ng Diyos na gagawin ng tao. Ngayon, kapag sa salita mo lamang kilala, ay talagang masasabi natin mga minamahal. Kumbaga wala sila sa kapangyarihan na sundin yung kaluban ng ating malapunang. Pero tayo niniwala, tayo nagpapasalamat mga minamahal sa ating mabait na Diyos na tayo ay pinagpala ng ating malapay noon dahil tayo kanyang inihalal, tayo kanyang hinirang, kaya tayo mga minamahal, narito sa tunay na kanyang balgawain. Tayo nasa tunay na kaligtasan, tayo nasa tunay na pananampalataya, hindi pananampalataya na sa bibig lamang mga minamahal. Kaya tayo may katiyakan. Hindi tayo kumbaga nakikipag-sapalaran. Kagaya ng sinabi ng ating isang minamahal mga ngaral, hindi tayo sumusuntok sa hangin na walang tinatamaan. Kumbaga, walang patutunguhan. Pero alam natin, mga minamahal, na ang ating ginagawa tayo may katiyakan, may patutunguhan, may kaligtasan. Dahil yan ang sinasabi ng mga kasulatan na ito naman yung ating ginagawa. Amen? Sa uling bersikulo, mga minamahal, Isaiah 59:2. Dito po sa Aklat ng Propeta, Isaiah Kapitulo 59, Kapitulo sa talatang 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay sa inyong nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya huwag makinig. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Sabi, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Yung pala mga minamahal, yung kasalanan ng tao, yung pagsuway nila sa ating malapay no, yung hindi pagsunod, ito yung nagiging ugat o nagiging dahilan. Nasabi dito, siyang nagpakubli ng kanyang mukha para, kumbaga, tumalikod ang Diyos sa iyo. Iwanan ka na ng Diyos. Yung kasalanan ng tao, yung pagsuway, yun ang nagiging dahilan para iwanan ka ng ating malapay noon. Hindi ka na niya papansinin. Nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya huwag makinig. Ibig sabihin, mga minamahal,
yung iyong kapag ka isang tao, mga minamahal, naroon na sa kasalanan, nasa pagsuway na sa ating malapay noon, kumbaga, mga minamahal, iiwanan ka na ng Diyos. Hindi ka na niya, pababayaan ka na niya. Sige, gumawa ka kung anong gusto mo. Amen? Kung anong naisin mo. Pero wala kang maaasahan na tulong sa ating malapay noon. Wala kang maaasahan na ang iyong panalangin didinggin ng Diyos. Sapagkat sinabi dito, mga minamahal, na kumbaga, sinarahan na ng Diyos yung kanyang pandinig sa iyo. Pero kung ikaw, mga minamahal, tunay kang manampalataya at anak ng Diyos, na ikaw ay patuloy gumaganap, yung sabi ng Banal na Kasulatan, ang kanyang pandinig nakabukas sa ating mga daing. Amen? Sabihin, mga minamahal, so tayo nagkakasala, nandiyan na tayo, mga minamahal, dahil tayo tao lamang. Pero yung tunay mga anak ng Diyos, kapag ka nagkasala, kumbaga, inaamin yung kanyang kasalanan, nagsisisi, nandun ang kapatawaran, dinidinig ng Diyos, yung kanyang panalangin, yung kanyang paghingi ng kapatawaran. Amen? Kaya dito, mga minamahal, sa ating buhay, may Kristiyano man ng palataya, sikapin natin, mga minamahal, saman tayo pumunta, kahit ikay mga ibang bansa. Kahit, kumbaga, mga minamahal, pwede mo naman paglingkuran natin malapay noon. Kung malayo ka sa gawain, hindi ka makapunta, o hindi mo alam, makakapaglingkod ka pa rin sa ating mabait na Diyos kung tunay mong nais ng kaligtasan. Kung tunay kang anak ng Diyos. Amen? Yung kahit ikaw ay nag-iisa, kaya mong magpuri, kaya mong manalangin sa ating buhay mabait na Diyos. Yan po yung sinasabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal. Na ipakita natin, hindi lamang, mga minamahal, sa masasabi natin sa bibig, nakilala natin ang Diyos, kundi sa gawa at sa katotohanan. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kumbaga sa ating kalagayan, sa lugar na ito, tayo ay nasa pagpapala. Kaya kailangan lamang, mga minamahal, tayo ay magsikap, tayo magpatuloy. Kaya minsan, mga minamahal, nakakalungkot yung, kumbaga, yung ating minamahal na pastor, nagsakripisyo, nagpagal, nag-ayuno, nanalangin para sa ating kaligtasan, para tayo ay tulungan natin buhay mabait na Diyos. Kaya minsan nakakalungkot na yung isang tao, basta na lamang iiwanan yung kanyang paglilingkod sa ating mula Panginoon. Yung mga prayer warriors, mga minamahal na nanalangin, mga manggagawa. Pero sa nakakalungkot na bagay, kapag yung siya mananampalataya, biglang umurong sa paglingkod sa ating mula Panginoon, nababaliwala yung mga sakripisyo na ginawa ng tao ng Diyos. Amen. Kumbaga, hindi naman biro, mga minamahal, yung sakripisyo na ginawa ng ating magulang sa ating mahal na Panginoon. Kumbaga, kahit yung ibang mga ngaral na kilala, hindi nila nagagawa pa yung mag-ayuno na napakahaba. Pero bakit yan ginawa ng ating malapastor, mga minamahal? Dahil siya mismo yung pinili, inihalal ng Diyos para sa atin. Para tayo ay sa pamagitan ng kanyang pag-ayuno at panalangin, tayo po'y maabot ng dakilang kaligtasan ng ating buhay at mabait na Diyos. Tayo po ay umawit sa ating malapay noon, mga minamahal, sa ating mga instrumentalist, sa ating mga altar call. Amen. Hallelujah.